Ngayon nyo lang napunayan. Ang tagal nyo na sa gobyerno. Di ba? Alam nyo kung yung mga sinasabi nitong mga ito, totoo, wala nang gugustuhin makapunta pa sa langit eh. Bakit? Nandito na paraiso. Kung nagkatotoo lahat ang sinabi niyang mga walang hiya na yan, na kandidato, mga kaibigan, wala na sanang maghahangad na mapunta pa sila sa langit eh. Bakit nyo? Sa pangako nitong mga ito eh. Mga kaibigan sa mga sinasabi nitong mga kumakandidato, katulad nila Soto, isipin mo, ang tagal mo sa gobyerno. Ha? Ngayon mo lang kukumpunihin yan. Yung mga problema na gagamitin ninyo sa kampanya ninyo. Katunayan kung ipagpapatuloy daw yung mga yung mga pagbubulgar, di ba yan yung mga investigasyon, di ba? Kaya nga nagtagal si Digong nyo dahil suportado nila yung katiwalian dito sa administrasyon ni Digong nyo. Kailan ka nagsasalita? Ngayong matatapos na yung termino. Bakit? Wala nang mangyayari. Kahit ano pa sabihin nyo dyan, kaya yan si Pacquiao. Sino nagugulat sa sinasabi ni Pacquiao? Alam naming totoo lahat yan. Totoo lahat yan. At kahit pa hindi, sabi ko nga sa inyo, dahil sa dami ng corruption dito na walang naparusahan, mga kaibigan, example na yung kila Cesar Montano, di ba? Yung sa Department of Tourism. Sa dami niyan, yung kamakailan, yung binulgar ni Senator Trillanes na ang kumukopo lang pala ng kontrata sa DPWH, nakareserba na pala mga kontrata dyan para sa tatay ni Bongo at saka doon sa kapatid niya sa labas. Bali ba yung kumpanya nung tatay niya acronym nung pangalan ni Christopher Bongo Mga kaibigan Kung ano yun, yung mga initial, di ba? Christopher Lawrence, yun mga kaibigan Tapos sasabihin bakit kumita ba ako? Patay tayo dyan, mga kaibigan. Di ba? Alam nyo, kung talagang totohanan yung mga investigasyon, expose, dapat na-impeach si Digong nyo Hindi sana nagtagal yan. Di ba? Kung talagang, ang layunin nila talagang lipulin ng corruption. O kung hindi mamalipol mabawasan man lang ang corruption. Di sana na-impeach na si Digong nyo sa lawak, at nakakalulang katiwalian sa kanyang administrasyon. Tiyak na sa SONA di ko pa napapakinggan at nababasa kung ano mga pinagsasabi niyan Ako nasisiguro ko hindi sila corrupt, di ba? Mga kaibigan, wala nang shabu. Yan, di ba? Tagumpay daw ang drug war, di ba? Mga kaibigan, kung walang ICC, mabuti na lang may ICC. Meron tayong ibang paraan o yung mga biktima na pwede nilang idulog ang kanilang kasawian, di ba? Kawalang katarungan. Kung sakasakali, napagkaitan sila ng katarungan, hindi mo naman kailangang sabihin na hindi gumagana ang judicial system dito katulad lang yan, yung impeachment lang. Mga kaibigan, bakit walang naglalakas ng loob na magpa-impeach sa kanila? Di ba? Katakot-takot na paglabag niya na ginawa kahit sa saligang batas. Yan lang pagkampi sa China, di ba? Sila nagiging abogado ng China. Sila nagtatanggol sa China kaysa ipagtanggol ang mga Pilipino. Tatakutin ka pa Ikaw pa pararatangan What? Gusto niyo magkagera?
Anong gera? Ikaw nga naglalagay sa amin sa gere. Hindi ba? Dahil binigyan mo ng pagkakataon, na tayo ay maipakita muna, mahayag sa China na ang mga Pilipino duwag. Bakit? Yung leader, nautusan nila eh. At walang nagsasalita. Kung meron man, iilan yan. Itong mga senador, kasama na yan sa mga tahimik laban sa China. Ano pa sabi dito sa sinasabi ni Soto? Isipin ninyo, hindi na impeach. Walang maghain. Bakit? Yun yung katulad din ng paano kang magrireklamo kung nabiktima kayo ng pagpatay. Paano ka magrireklamo? Saan ka tatakbo? Biktima ka ng injustice, ng human rights violation, ng EJK. Saan ka tatakbo? Nakikita na ninyo, nag-a-align yung pong yung judiciary, ang executive, at ang legislative na supposed to be creation yan para magkaroon ng check and balance. May magbabantay sa isa't isa para masiguro mo ng ang tatlong magkakahiwalay na branch ng gobyerno, wala sa kanila ang pwedeng mag-abuso. Isa yun eh. Yan ang concept ng ating gobyerno eh. Mga kaibigan eh. Mag-aabuso ka, paimbestigahan ka namin sa Senado. Nag-issue ka ng mga ng mga paglabag sa batas. Kukonsultahin namin ang Supreme Court. Pero yung Supreme Court, tahimik. Kung pangkaraniwan yung nagsabi, pagkatapos nilang maglabas ng ruling na kinikilala nila ang kapangyarihan o jurisdiction ng ICC sa kanilang investigasyon tungkol sa maramihang pagpatay, yung anong tawag mo ron? Yung laban sa sangkatauhan. Anong tawag mo dyan? Yung crimes against humanity, mga kaibigan. Tapos sasabihin ng Malacanang, hindi namin kinikilala yan. Yan ba kung pangkaraniwan ang nagsasalita at hindi Malacanang? Hindi kaya kakastiguhin ng Supreme Court? Iko-contempt, di ba? Ng Korte Suprema. Namimili. Bakit? Sira eh. Sira yung pagkakahiwa-hiwalay. Nagkakamutan na ng likod eh. Kaya masama, mga kaibigan, na kung hindi si Vice President Leni Robredong magiging presidente, wala tayong pag-asa na eh. Wala tayong ibang pwedeng piliin eh. Di ba? Sino dyan ang hindi maglilingkod sa interest ng China? Yun ang isaksak natin sa isip natin. Bakit? Kapag hindi si Vice President Leni Robredo, naleche na tayo. Ang ekonomiya natin, nakita ninyo, nilalamon na tayo ng China. Kunyari, nag-i-invest dito ng negosyo sa pamamagitan ng mga kumpanya ni Dennis Uy, naka-tie up, kunyari, ang China. Pero yung mga negosyong pinapasok ay kinukuha naman ng pera sa gobyerno na kung tawagin ay BS loan. Na ginagarantiyahan ng Malacanang.
yung utang. Ha? Mga kaibigan. Ano ibig sabihin nun? Pwede naman na niya yun eh. Pwede naman siya. Pwede yun. Kung hindi mo ka-tie-up ang China. Lahat ng negosyo ng China o lahat ng negosyanteng inchik galing China, lahat yan kasosyo sila. Ang gobyerno ng China. Mga kaibigan. Wala na, tuloy-tuloy na. Kita ninyo si Kimong dito, di ba? Pakuya-kuya-kuy lang. Nakita niyo yung pogo. Mukhang sinako pa pati dagat eh. Nag-extend eh. Nag-land grab eh. Sea grab ang ginawa eh. Tinambakan pati dagat eh. Yung dating, ano tawag mo dyan? Island Cove. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Commitment na ito sa China eh. Kaya hanggat maaari, yung ibang kandidato o magpatakbo sila ng iba pang mga kandidato. At yan, nakikipag-usap na yan sila. Malibang kay Vice President Leni Robredo. Meron na silang yung bang meeting of the minds, kung tawagin yan. Nagkakaintindihan sila eh. Kailangan mo pa bang ipaliwanag na si Lacson maglilingkod sa interest ng China? Hindi na kailangan ipaliwanag yun. Kasi nung yan nawala rito sa Pilipinas, mga kaibigan, di ba sabi ni Tita Miriam, itinaguro sa SESA, doon sa Cagayan ni Enrile. Bakit? Kasi nandun yung Kimong. Doon nagsimula yung gambling operation ni Kimong. Bago itong Pogo. Wala pang Pogo. Doon nagsimula yung online gambling. Kalaban niya nga, di ba, yung yung Jack Lam na kinutongan ng mga taga-immigration. Mga kaibigan. Ngayon, doon sa Cagayan, ang balita, pumuslit ito papuntang China. Ito na, sabihin ko na sa inyo. Ito na lang tanong nyo. Si Senator Lacson ba nakakapunta ng Amerika? Tanong nyo. Mga kaibigan, tanong nyo. Hindi ko na tatanungin o wag nyo nang tanungin kung bakit hindi nakakapunta. Kung ang sagot hindi. Nabalitaan nyo bang nagpunta ng Amerika yan? Never. Baka ganun sila ron sa Amerika. Mga kaibigan. Tulad si Lito Lapid, hindi rin makapunta yan. Ganun yan, no? Dadamputin yan. Kasi yung asawa niya na-convict dun Di ba? Convicted yung asawa niya Ano lang yun umamin Itinuro siya siya, hindi siya wala siya nung hulihin. Di ba? Iyan po ang katotohanan. Wala pong ibang tatakbo na maglilingkod sa interes ng mga Pilipino, kundi si Vice President Leni Robredo lang. At siya lang ang disente. Walang bahid ng corruption. Katunayan, alam ba ninyo, lahat ng opisyal sa pamahalaan natin, magmula sa presidente hanggang sa pinaka maliit na atsoy sa gobyerno, obligado sila na na mag-file ng kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. SALN. Yan ding SALN na yan, batas yan
na bago matapos ang buwan ng Abril, kailangan nakapagsumiti sila ng salin. Diyan nilalagay nila ang deklarasyon ng kanilang yaman. Marami ng paliwanag na ginawa diyan, maging si Senator Miriam Defensor Santiago. Di ba, nag-aaway-away sila nun sa Senado, doon sa impeachment ni Corona. Ano sabi ni Miriam? Lord, bigyan mo pa ako ng isang buhay, para imbestigahin ko lahat itong mga ito. Sinabi niya kung paano pinaglalaruan yung kayamanan, di ba? Pag magdi-Disyembre, withdrawin na mga pera. Pagdating na ng January, at saka na sila ulit, magbabangko ng pera kasi nakapag-submit na sila ng salin. Pero ang salin, ang deadline niyan is April. Annual yan, taon-taon yan. Obligasyon yan ng mga public officials at ng mga nasa gobyerno. Pero ito katunayan na walang tinatago pagdating sa ganyan na mga hidden wealth o ill-gotten wealth. Si Vice President Leni Robredo, siya lang ang bukod tangi sa mga matataas na opisyal ang nagpakita ng kanyang salin. Kasi ngayon, iniwasan na nila. Ito nga pala, hindi ba? Supreme Court, pinagbawal yan, di ba? Unless na yung kukuha ng salin, yung mismong tao na may-ari ng salin. Sipin mo yan. Di ba dyan nyo kinumbik si Corona? Gusto na nilang tuldukan ng gandun lang ang accountability nila sa taong bayan, na sila ay mabusisi, sila ay maging transparent. Tinuldukan nila yon. Sino nagtuldok una niyan? Ombudsman, di ba? Nakinatigan ng Korte Suprema. Bakit? Ombudsman ni Digong nyo yun Yung Martires, di ba? Appointee niya yun mga kaibigan. Pero si Vice President Leni Robredo naglabas ng salin. Ano nakita? Lumaki ang pera ni Vice President Leni Robredo from 3 million yata naging 11. Laki Dahil ba nagnakaw? Hindi. Kasi po, meron siyang mga inheritance. Di ba namatay yung nanay niya? Di ba? Yung minana nila sa kanya mga magulang, nakadeklara sa salin. Pero hanggang ngayon, si Digong nyo, naglabas na ba ng salin? Kung talagang labang ka sa corruption, bakit hindi mo pamunuan ang isang transparent na pamumuno? Hindi ba? Bakit hindi niya magawa yun? Tapos sasabihin mo galit kayo sa corruption. Ngayong failure ang gobyerno, sasabihin mo na lang hindi ko alam na ganyang kalaki ang problema Abay, lokohan ito. Ano ibig sabihin? Sinwindel mo ang mga botante. Kung sa bagay, siya na rin naman ang nagsabi na itong mga bumoto sa kanya puro mga estupido. Ito pang isa, yung anak ni Velasco. Si Velasco, yung speaker na very close kay Sara. Mga kaibigan, si Sara naglagay dyan Alam ba ninyo, ang sabi raw ano sabi? Yun daw Duterte tandem,
Sabi niya, I don't think nagarapal yan. Sabi, hindi niya yang garapal. Sabi ni Velasco, yung magtatambalan parehong Duterte, isang apelyido. Hindi nga naman garapal. Tama? Mali. Hindi nga yang garapal, pero ano tawag mo dyan? Yan sobrang garapal. Hindi lang garapal yan. Sobra, sukdulang garapal ang tawag dyan. Pagka yan, hindi naging garapal yan, o sobrang garapal yan, ano pa ang garapal? Ano pa hindi garapal, mga kaibigan? Gusto nila, ito damong ito, ang gusto nila sila hahatol kung garapal o hindi. Sila magsasabi kung isang bagay ay masama o mabuti. Sila makikinabang lang. Hindi naman tayo, di ba? Pero, yun po, mga kaibigan, nabati lang natin ang ating kababayang Heidelin Diaz sa pagkapanalo niya ng gintong medalya. Alam niya, weightlifter yan Yan weightlifter. Bumubuhat ng barbell yan, di ba? Si Digong nyo, ang binubuhat niya, upuan yung bangko. Nagbubuhat ng sarili niyang bangko, mga kaibigan. Bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang gabi! Jojo! Binay! Ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo.